Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kababayan, ang nakakalungkot kung paano po nila talaga pinulitika ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, ngayon po, ayon po rito sa balita, ay ang biktima raw po ng war on drugs ng dating Pangulo, mga kababayan, ay itong numero na ito. 500 daw po ang idadagdag pa doon daw po sa mag-a-apply na titestigo dito sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. 500. Nasaan po yung pinagmamalaki nila na 30,000? Kaya nga po sinasabi nilang grabe daw po ang ginawa ni dating Pangulong Duterte dahil 30,000 daw mahigit ang natsugi sa war on pulburon. Bakit ngayon ito lang? Wala pang 600 na sinasabi nila na biktima raw po. Gaano po ba karami, mga kababayan? Ang isang taon, ibang klase. Pakinggan po muna natin ang balita kung paano po talaga nila ginipit at pinulitika pala ang dating Pangulo. Mga walang hiya po talaga sila umano. Nadagdagan ang nasa 500 mga aplikante na mga biktima umano ng war on drugs ang nais makiisa sa confirmation proceedings sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakasaad ito sa inilabas na dokumento ng International Criminal Court kaugnay ng mga aplikante para sa aplikasyon ng mga partisipasyon ng mga biktima sa pre-trial proceedings. Na-classify ang mga umano'y biktima ng war on drugs sa Group A kung saan nasa 39 na biktima ang unang naisama sa listahan. Bukod sa Group A, meron pang ibang group classification para naman sa mga umano'y biktima ng attempted murder na kasama rin sa iimbestigahan ng ICC. Grabe, no? Grabe. Crimes against humanity. Sinasabi nila. 36. 500. Unbelievable. Tapos meron pa raw iimbestigahan na ibang sinasabi nila na ginawa ni dating Pangulo. Ibang klase itong ICC. Nahandyan ang napakaraming natsuchugi. Giyera. Nahandyan ang mga giyera. Nasaan kayo? Samantalang ito, pinorotektahan ni dating Pangulong Duterte ang 100 milyon. Ilang daan na po ba tayo? How many Filipinos na ba tayo ngayon sa ating bansa? Di ba mahigit 100 milyon? Puwera pa ang ating mga kababayang OFW. Pinrotektahan ng isang dating Pangulong Duterte dito sa masamang bisyo na ito na ang ating mga kabataan ay malulong dito at mawala na kinabukasan. Kung yung mga magulang nga nalulong dito, ano nangyayari sa pamilya pagka merong magulang, ina, ama ay lulong sa bisyo na ito? Di po ba? Ang pamilya ay gumuguho, nawawalan ng kinabukasan ang pamilya hanggang sa anak. Hindi po ba? Yan ang ayaw mangyari ni dating Pangulong Duterte. Tapos dadalin mo ngayon, dinala mo sa ICC sa ganitong numero lang. Numero? 500. 500 daw po ngayon na nag-a-apply. 500. Nasaan yung pinagmamalaki ng mainstream media? Lalong-lalo ng Rappler noong mga panahon na yon na mahigit 30,000 daw po ang natsugi. Nasaan na yon? Mga kababayan, wala pang 600. 500 plus 36, tapos may mga ilan-ilan daw po. Wala pang 600. Mga kababayan, yung sinasabi po na mga testigo at yung iba'y mag-a-apply, gaano po ba karami ang isang taon sa ating bansa? O ang isang taon po, how many days ang isang taon? Di po ba 365? 365 days ang 1 year, ang isang taon. Kung ganito lang po karami ang sinasabi po, natitistigo at sinasabi naging biktima raw po ng war on pulburon, wala pang 2 tao ang natsuchugi sa isang araw? Hindi po ba? Wala pang 2 tao ang natsuchugi. Pambihira. Buong Pilipinas, Luzon, Visaya, Mindanao. Gaano karami ang tao? Tapos ito lang ang ipakikita nyo sa mga Pilipino
na biktima na kailangan mabigyan ng hustisya. Samantalang yung mga biniktima nito, napakarami po, milyon po ang sumuko at nagparehab para magbagong buhay. 1,000,000 mahigit. Tapos, ito lang. Kaya napaghahalata po talaga mga kababayan. Grabe po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Real talk. Sa ganito mo lang dadaling numero, Luzon, Visaya, Mindanao, milyon-milyon ng tao. Tapos sasabihin mo, itong war on drugs, napakaraming na biktima. Tapos lalabas ngayon ang mga testigo na magpipresenta ay 500. Samantalang ipinaghalandakan nyo na yan, ibinalita nyo na yan, at inadapt na yan ng buong mundo. Dahil merong isang rappler na si Reza ipinakalat at pati po ang dating Vice President na si Lenny pumupunta pa sa ibang bansa para po ibalita ang sinasabing mahigit 30,000 umano ang natsugi sa war on drugs. Samantalang doon sa numero na sinasabi ng PNP sa kanilang mga dokumentado na report ay wala pang 6,000 sa buong Pilipinas sa loob po ng 6 na taon na panunungkulan ni dating Pangulo Duterte. Hindi po ba? Samantalang dito, 365 days, tapos wala pang 1,000 yung sinasabi nyo naging biktima. Bakit? Wala bang hustisya sa Pilipinas? Yung mga ganitong kaso? Wala pang 2. Kung ito ang pagbabasihan po ng ICC, itong mga biktima na ito, na sinasabing nag-a-apply para po maging witness, itong 500 plus yung naunang 36 at yung sinasabing meron pa raw po na iba na iimbestigahan, wala pang 1,000, wala pang 600. Lumalabas, uulitin po natin, lumalabas. Wala pang 2 tao ang natsusugi dito sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Kahit sabihin po natin na 6,000 yung sinasabi o wala pang 6,000 yung report, yung nasa PNP. Yan po ang datos. Yung datos, sabihin po natin na 6,000 mga kababayan. Kahit po i-divide mo yan sa 365 days a year, 16, nasa 16 na Pilipino na lulong at lumalaban sa gobyerno dahil ayaw sumuko, dahil nagagamit ng sindikato ang mga taong ito. 16, Luzon, Visaya, Mindanao, ilang probinsya meron tayo at ilang syudad meron tayo at ilang barangay meron tayo. 1,000. Aba, talagang nangangamoy talaga. Alam na po talaga natin ang ginawa nila. At alam naman po natin talaga, unang-una pa lang ang ginawa nila kay dating Pangulo, panggigipit, pamumulitika, pagpapabagsak. Kasi nakita ng sambayan ng Pilipino Ganon din po ng buong mundo ang ginawa po nilang proseso sa paghuli sa dating Pangulo. Walang respeto, walang paggalang. Ginawa po nilang parang hayop. Meron po tayong soberenya. May sarili tayong soberenya. May sarili tayong judicial. Nagpapanksyon ang ating Korte Suprema. Ang mga korte sa Pilipinas, nagpapanksyon lahat. Luzon, Visaya, Mindanao. Pero ni isang korte, wala kang pinagdalan nung hulihin mo ang dating Pangulo. Dinala mo sa Villamor Air Base. Grabe po ang ginawa nila dyan sa buwatan. Ngayon, nasa ICC. Kaya lumalabas ngayon, talaga pala, kasabwat nila ang ICC. Mga kababayan. At dyan po yata talaga napupunta ang malaking bahagi ng pera ng ating buwis sa sabwatan nila sa ICC. Hindi po ba? Ganyan po kasama
ang mga tao na ito na nakipagsabwatan po dahil sa politika, dahil po sa pagiging gahaman sa kapangyarihan, pera at may bonus pa na pulburon umano. Lahat naman po yan mga kababayan ay may karma naman po yan. Lahat naman po yan ay may kabayaran naman po yan. Kahit hindi po dito sa lupa, kahit hindi po sa lupa mga kababayan, meron pong balik yan. Lalong-lalo na po yung makapangyarihan sa lahat. Hindi po ba? Kaya dito po talagang ang nangyari po sa ating bayan, real talk, mas pinaburan po. Mas pinaburan ang gumagawa ng masama. Mas pinapaburan pa ang mga gumagamit ng masamang bisyo sa ating bansa. Mas pinurotektahan ng gobyerno ng binagoongang Pilipinas ang mga kriminal umano, ang mga gumagamit ng pulburon. Mas pinurotektahan nila. Kisa protektahan mo ang matitinong Pilipino, mga nagbubuwis, mga taxpayer na nabibiktima ng mga hayop na ito umano. At mas pinotektahan ng gobyerno ngayon. Pati po yata ang makakaliwang grupo. Suportado po yata nila umano. Ganyan na po talaga kawalang hiya at pang-aapi. Grabe pong pangwawalang hiya. Yan po ang masasabi po natin diyan mga kababayan. Grabe po ang ginawa nilang pangwawalang hiya sa dating Pangulong Duterte. Grabe po ginawa nilang pamumulitika riyan. Ginamitan po ng pera ng taong bayan umano. Para po sa ganyan, isang matanda at pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng ating bansa. Sa loob lamang ng 6 na taon na panunungkulan niya, ay nakita po natin kung ano po ang napakalaking pagbabago na ibinigay sa ating bansa. Lalong-lalo po yung proteksyonan ang ating pamilya. Proteksyonan ang ating mga anak, mga kababayan. Di po ba? Tanging sa panahon lang ni dating Pangulong Duterte tayo nakakalabas ng halos hindi tayo napapahamak sa gabi. Hindi po ba? Dahil natakot ang masasamang tao. Natakot. Ngayon, baliktad na po. Ang mabubuting tao na po ang natatakot ngayon lumabas. Hindi po ba? Real talk. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo gagawa ng masama ng masasamang tao. Pagka nga minalas-malas ka pa, lolooban ka pa ngayon. Hindi po ba? Hold upin ka pa. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot. Kitang-kita na po ang nangyari po. At talagang yung sabwatan pala talaga nila. At talagang pera-pera po pala umano ang nangyari po dito po sa ginawa nila kay dating Pangulo. Kaya po, ang kawawa po nito mga kabayan, taong bayan. Tayo po nagdurusa. Tayo po. Nagdurusa man si dating Pangulong Duterte dahil nga sa ginawa sa kanya na pangwawalang hiya. Kasama rin po tayo nagdurusa. Bakit po? Ang ating buwis ay napupunta lang po sa kawalang hiya ang ginagawa nila umano. Kasama na po ang isang damukal na pagnanakaw pa. Hindi lang naman po ang pangwawalang hiya ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte umano. Pati po ang ginawa nilang kawalang hiyaan na pagnanakaw umano sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? At ibinaon pa tayo sa utang. Yan po ang ibinigay po sa atin na kawalang hiyaan ng mga tao na yan na nagsasabwatan po sa politika at pagnanakaw. Hindi po ba? Yan po mga kababayan at tayo po ay nalulungkot. Katulad po ni Kamanong, nalulungkot po ako na nagkaroon po ng ganitong klaseng administrasyon sa kasaysayan po ng ating bansa. Ito na po yata ang pinakamalala na administrasyon sa kasaysayan ng bansa. Kung ang nakita natin sa panahon ni Pinoy ay tingin po natin ay pangit at sinasabing napakarami na nagawang kapalpakan at korupsyon, mas matindi pa pala ang ginawa nitong isang anak na may bisyo ayon sa kanyang ate na pulburon at gumagamit
ng Coke. Umiinom ng Coke. Grabe po. Hindi po ba? Grabe ang ginawa po nitong tao na ito. Unbelievable. Kahit bata ang tanungin mo, alam kung sino ang magnanakaw. Mga kababayan, kahit bata ang tanungin mo, alam nila kung sino ang magnanakaw. Unbelievable. Mga kababayan, grabe. Iba talaga. Mas pinoprotektahan pa ang mga addictus. Mas pinoprotektahan pa ang mga kriminal kisa yung nagbigay ng kapayapaan at proteksyon sa sambayan ng Pilipino. Ganyang klase meron tayong presidente sa panahon natin ngayon. Mas protektado pang masasama kisa nagpuproteksyon para hindi ka gawa ng masama. Kakati talaga ulo mo. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay. Pasensya na po kayo. Talaga pong kahit sino naman Pilipino na matino ay magagalit at sasama ang loob pagka ganito lang po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Ipinagmamalaki nila na mahigit 30,000 na natsugi. Samantala ngayon, hirap na hirap humagilap na magagamit nila para sa sinasabi nila na war on drugs victim. 500 plus 36 plus meron pa raw pong iilan-ilan. Unbelievable. Wala pang 2 tao halos pala. Mga kababayan, unbelievable. Thank you po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo mga kababayan. Shoutout po kay Eric Hersio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Gayat Siena, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganon din po ang dating Pangulo, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan, mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte nang makabalik na po siya at makalabas na po sa lalong mabilis. Thank you po sa inyo po mga dasal mga kababayan. At taste lang po tayo mga kababayan. Taste lang po. God bless po. Paalam.